Okay, so vlog tayo dito sa Davao City, um, largest shopping mall. Noon, ngayon hindi na. So it's SM City ko lang na pinakamalaki. Ito ay minsan, no, once become the biggest shopping mall in the Philippines. I mean in the island of Mindanao. So tutor ko kayo dito sa mga timbahay nga dyan, andyan lang sa bahay nila, sa tindahan, sa trabaho, sa opisina. Wala nang masyadong sa mga taga-barangay, ng Davao City na halos sobrang busy niya sa buhay, ay halos hindi na kayo makahanap ng pagkakataon, chimpo, opportunity na makapasyal dito. Kaya ako nang bahala sa inyo. So this time it's SM lang ng premiere turn around vlog or walk tour, no? So lalakad-lakad tayo dito. Ang ating pupuntahan ngayon ay ang cellphone, mga areas, no? Titira ng mga gadgets, cellphone. So parang gusto kong bumili ng bagong cellphone, and at the same time damit, no? So gusto ko yung kultura kasi support local tayo sa kultura. So dito tayo sa second floor, and dumaan tayo sa hagdanan, and ito na yung pinaka atrium. So base sa aking paggagala, pamamasyal sa buong Pilipinas, so halos lahat na yata ng SM ay napasokan ko na. And so far, ito pa lang yung SM na napuntahan kong hindi madamot sa spasyo. Napakalawak, napakalaki ng mga tindahan nila, ng mga stalls, no? For example, restaurants, mga tindahan, for example, pin shop, bench. So yung mga yung mga tindahan dito is malalaki yung sukat ng kanilang mga tindahan. Tapos pangalawa, eto, hindi rin siya matipid sa space sa kanilang atrium. So far, ito na yung may pinakamalawak, pinakamalaking atrium ng SM na napuntahan ko. Wait lang, how about MUA? Kumusta ang atrium ng MUA? Hindi ganun kalaki ang atrium ng MUA. Pahaba sila. Ito kasi pakwadrado. Pakadrado ang sukat nito, kaya so far ito yung pinakamalawak, pinakamalaki, pinaka-spacious, maliban na lang sa mga holiday seasons like December, kasi napupuno itong lugar na to dito. Ginagamit siya as parang location, no, kung saan ilalagay yung mga paninda. Ano ba tawag doon? Basta may mga ganito, nakalimutan ko yung tawag dyan. Basta may mga kiosk or mga boat, sa mga yun nagbibinta ng kahit na ano, diba? So napaka-aliwalas, hindi siya crowded kahit pa holiday season, kahit pa may mga event dito, may mga pa-concert, may mga convention. Hindi marami pa rin tao, pero hindi siya talaga yung to the point na very crowded, kasi nga napaka-spacious ng lugar. So that's why tinawag din ito sigurong premiere, no? Premiera klase. High-end class, ganyan, no? Hindi siya cheap, hindi siya kagaya sa ibang mga shopping mall na medyo cheap. Diba? Just ito Starbucks nasa balcony pa tawag diyan. Naka-balcony yung dito, yung Starbucks. So far ito yung pinaka-unique na Starbucks na nakita ko sa loob ng isang shopping mall. Okay, so puntahan na natin yung dapat natin puntahan. So ano nga ba yun? Kultura muna, since nasa ground floor ang kultura, yun yung pupuntahan natin. Ang itong walk tour natin sa SM Lanang Premier ay sa loob lang, ha. Hindi na natin i-include yung labas. So yun, loob lang, yung madadaan na lang ho natin. Kunyari lang kayo pupunta sa kultura para mamili ng damit, and pupunta sa gadget area, mga power center, cyber zone para tawag. Meron pa tong basement area or lower ground floor. Doon makikita ang grocery. Hindi siya grocery, parking space. Yan. Tapos may mga paggawaan ng mga driving, EG driving, Philippine Airlines ticketing area, laundry shop, barber shop, pet shop, at kung ano pa mga shops.
Hello. Okay, ito na. Mangga Cebu. Dried mango of Cebu. So, bakit walang dried mango of Leon? Although meron naman, Gimaras. Dried mango of Gimaras. Pero hindi sila ganun ka, masyadong napopromote sa ibang lugar. Unlike Cebu, na pati sa Davao meron. So, siguro pang international sila, pang world class. Sa itong kultura, sa totoo lang, damit dito dati namimili ako ng kultura sa SM North Edsa at sa SM Fairview. 150, 99 pesos, 95, may jacket na, may cap pa. Basta ang mga damit ko, dalawa lang. Yung signature ba yun? Signature. Hindi ko na nakita yung signature eh. So, paki-comment nga dyan, taas ang kamay sa mga familiar ang signature na damit. Or artwork ba? Artwork ba yun? Art signature. Basta something like that nasa SM Fairview tsaka SM North Edsa. So panigurado lahat siguro ng SM meron yun eh. Basta mura lang kasi 99 pesos, 95 ganyan, 80. Tapos ito rin kultura. Kasi itong kultura, gusto ko sa kultura, hindi man kasing ganda ng ibang mga brand ang kailang kalidad ng tela nila. Pero gusto ko yung mga disenyo, yung mga jeepney ganyan. Kasi ako'y makabayan. Ako'y nasyonalista, makabayan, patriot, ganyan, patriot. So I love the Philippines very much. Kaya kahit di ako makapag-travel abroad, okay lang, Solved na ako sa Philippines. So, that's why gusto ko tong kultura. Pilipinas, mga jeepney, basta yung mga tourist spots sa Pilipinas, fini-feature nila sa damit. Yan, Davao, Durian, Aguila, Crocodile Farm. So, yun nga lang, ako yung nalulungkot ako sa realidad, sa katotohanan ng buhay na wala talagang bagay na nananatili sa ganong lugar, posisyon, hitsura at yan, higit sa lahat presyo. So yung tinutukoy ko na 150 kasama na jacket tsaka kalo, wala na siya ngayon. Wala ka na makikita ng 150 sa kultura. Magkano na presyo? 680. 680, so mahal na siya. So sa dami kong jacket dati, mga hoodie jacket, 150 lang talaga siya na may kasamang cap. Damit na tag 95. Damit na 150 dalawa, yung ganun, napakamura, ganda. Kaya dami kong damit na ganun. Magkano na ito ngayon? Ito manipis lang siya na 595. Pero maganda pa rin siya Yan nga lang hindi pa ako nakamove on sa mga presyohan ni kultura dati. Okay na, so hindi ako ngayon, wala akong makakukuhang item dito. Hindi ako makakabili. Sige. So, ito siya, 125 na lang. So, ito ay Kadayawan. Kadayawan size XL, which is okay lang. Game ako sa XL. Yan ang mga damit ko, XL, extra large, double extra large. Large yan, pinakamaliit na damit ko, large.